dito muli sa aking vlog. At magandang araw o magandang gabi o magandang madaling araw po sa inyong lahat kung saan man po kayong panig ng mundo ngayon. Sa ngayon po ay nag-road test na naman po kami dito sa bagong Grandia na diniliver po sa amin. At kasama ko po syempre, iba naman po, yung nakaraan po ay yun yung aming gwapings, pero ito mas gwaping to. Kung gusto ng so welcome po sa aking vlog, si Olam Vlogs po ito. At syempre huwag niyo po kalilimutan na i-subscribe, i-like, i-share at pindutin po yung nasa ibabang bell po na para po ma-notify kayo palagi sa aking mga bagong vlog. So hindi na po ako magtatagal, pakikilala ko na po sa inyo ang aking bagong kasama na poging driver po. Ay, siyempre, totoo yan. Ayan na, kundi walang iba po, kundi si Kuya Jelso! Hi everyone, good afternoon, good morning, good evening. Anumang oras nitong mapanood ang vlog ni Kuya Ulan. Magandang umaga, magandang hapon sa inyong lahat, magandang gabi. Sana po ay safe kayo. Ngayon, nagdadrive kami, pwede akong kumain habang nagdadrive dito sa Bagong Grandia. High Ace Grandia GL Grandia. Yes. Napakaganda po i-drive. Comfortably, Ayan, second ko na po ito. Second review sa drive test. So, sige po, tatakbo na ako ng 200 kilometers per hour. Grabe yun. Joke lang. Di kaya, nasa C5 kami. Opo. So yung mga ka-Berks, ulit kami doon sa C5 sa dulo ng sa opisina ng Motoswift. May papasa lang kami doon para po sa aming buhos. So yung mga ka-Berks, tinetestingan ni Kuya Jerson kasi first time nga naman yung ngayon to eh. First time lang na Kuya? First time to, pero although marami na rin ako naman yung ganito, pero iba yung para sa atin. Bagong model to, 2024 model na to ng the best. Tapos automatic transmission. Galing sa rangkada. Oo. Yan. So ano masasabi mo? Abay, napakaganda talaga. Napakaganda, wala akong masasabi. Marami na nag-drive to si Kuya kasi ano to eh, executive driver. May ito pa. Ito pa hindi pa one. Kasi kami po yung mga driver ng CCF Center. So yan, kami magkakasama, pare-pareho kaming executive driver to po ang aming rank. Pero anyway, napakaganda naman ng aming title. Ibig sabihin nun eh, hindi naman po basta-basta rin yung aming pinagmamaneho. Kasi mga executive talaga ang aming pinagmamaneho. Although lahat po, executive tsaka yung mga pastors, mga managers, businessman, ganyan. Staff lahat na pinagmamaneho namin. Kaya kumuha sila na magandang sasakyan. Ito na nga Grandia GL. Luwag, So yun. Talagang malinis, maganda. Maganda, wala kami masabi. Yung aircon, yung mga nagtatanong po, yung nag-comment po sa akin nung first part 2 ko po na review, kasama ko si Nobby. May nag-comment po kung maganda po yung kanyang aircon, kung malakas daw ang kanyang aircon o malamig. Ay masasabi po namin ay yes, okay na. Unlike ng mga before na kailangan mo, lalagyan mo pa ng blower para lumakas yung fan, para kumalat yung lamig, lalo sa likuran. Yung Toyota Hiace na unang labas, okay din naman siya kung matibay. Nga na medyo talagang kailangan masipag ka magpalinis ng aircon noon, di ba? Oo. Para palaging kondisyon yung aircon niya tsaka yung blower niya. Kailangan saka alam mo Kuya Olan, ang gusto ko rito, ito yung nasa left side ko, maluwag, hindi ako nakadikit. Maluwag nga yan, lang ang ganda, maganda Ayan, may space pa. Halos isang dangkal. Ayan, maluwag. Halos isang dangkal. So maluwag nga. Kahit ako komportable. Sa konting apak lang. Sarap kahit sa pang long distance. Alam mo, ang makina gasolina. Pero diesel po. Pang long distance, ang ganda talagang gamitin ito. Baliwala yung mga Baguio, Ilocos, sa pabay malalayo, mga Aparito, Gigaraw, baliwala rito. Kung sa parting south naman, pumunta ka lang ng Batangas, Laguna, sisiw lang dito. Komportable siyang gamitin talaga. Kasi may nagamit na ako nito, yung una kong pinag-drive na ganito, yung low end, yung highest commuter, manual transmission.
Binabiyahe ko ng ano yun, ng Baguio, baliwala. Biniyahe ko ng Isabela hanggang doon sa may Tugigaraw, baliwala. Pakiramdaman natin dito tumatalon ang sasakyan, no? Hindi tumalon, ano? Oh, hindi siya Hindi siya tumalon. maganda Dito na tumatalon dito ang sasakyan pag mabilis. maganda na yung suspension niya. Wow, ang galing, ganda oh. na, diba? Tumatakbo kami ng 80. Ganda Wala, yan. no? Walang ganun, ano? Walang Wala. jumping. Maganda na ang ano niya ngayon, suspension. So yung ini-improve na ng Toyota, hindi naman kami sa binayaran ng Toyota. Ini-review lang namin dahil isang Okay kaso naman. sa content ko yung motovlog, autovlog, Wow, oh, car grabe. vlog, lahat, kahit history, lahat na binablog ko. So, in general, lahat ng vlogs, lahat ng klase ng kaganapan, binablog ko. Basta informative lang. At matututo yung mga nanonood sa akin. Ba kuya? Oo naman. So ngayon nasa C5 po kami. Medyo marami namang cars kasi back to normal na naman ang Metro Manila. Kaya dyan may traffic na naman. Pero sarap niya man eh. Oh, konting ano lang. Grabe, kunting apa ko lang. Konting apak lang. Mas maganda ito dun sa 2003 model nila, ano? Improve na nila. Oo. Gwapo na. Kunting apak mo lang, sumisibat na siya. So yung mga ka-Berks, ang ganda, di ba? So ngayon nandito na naman kami sa sa Taguig, yan. Ito yung sa side na to yung Heritage Park. Kung gusto mo kuha na kayo dyan, mahal nga lang. Wag na yan, libingan yan eh. Oo, ngayon nga pala. Libingan Pero yan eh. maganda ang mga mausoleo, Oo. ganda, di ba? Higi pa nga yung mga patay, no? Ang gaganda ng bahay. Bahay, kung kailan Saka may bahay. Saka Yung mga kailan- buhay, walang bahay. Tama. Sana magkaroon na tayo, may bahay naman tayo. Hindi nga alam, parang mas maganda pa sa bahay natin eh. Mas maganda pa sa bahay natin. Nakamarmol pa. Oo. Ang ganda, up and down pa. May Nakabakod pahinga, pa may sila. kwarto, kabakod. Tayo wala tayong bakod. Nakagwardya sila. Tayo walang gwardya. So yung mga ka-Berks, sinano lang namin ng mga nakikita namin dito. Inikwento namin sa inyo. At yung obserbasyon namin dito sa Toyota The best, no? ISGL Oh. Grandia Ayan, no? 2024 model. Wow. Oh, yan, no? Uy, ang galing din ng preno. Pati yung preno niya, napakalakas talagang. Walang kabig, walang hindi ka smooth mapapahiya. talaga ang takbo. Ito malubak to eh, oh. Malubak to. Oo. Ito, malubak tong na to kasi daanan ng truck eh. So pakita ko sa inyo. Na kami sa lubak. So ito, yan ang Heritage Park. Yan, di ba? Yan ang Heritage Park, Memorial Park. Ito, para mo daw sa iyo. Pinakalitig yung mga yaman. Heritage Park. Mako, Boy Park. Natin sa hangin. Malakas pa yung hangin yan, ano? Oo. So yan, nandito. Uy. Yan. Pinalo tayo ng sangang nalaglag. May sangang nalaglag. So yan mga ka-Berks. So ito naman sa side na to, ito yung mga libingan ng bayani. Yung ating mga bayaning mga sundalo nung araw hanggang ngayon. Simula nung World War. World War II, diyan silang libing. So yan, hanggang ngayon naman dito pa rin nililibing yung mga bayani nating mga sundalo na lumalaban sa pagdiway, Para pagtatanggol sa bayan namin. para sa bayan natin. Oo, bayan namin. Oh, so yan, ito malapit na kami sa C5. Hindi pala to C5. Entrance sa South Luzon Expressway. Ayan. Dulo ng C5. Ang dulo na C5. Malapit na sa entrance ng South Luzon. So yan. Ito, tumatalon to. Wow, galing ano, hindi Oh, tumalon. hindi siya Ano? tumatalon. Oh. Grabe. Galing ng Matras suspension. pala yan. Walang signal. Ba't patras yun? Ano ba yun? So yan, dito kami. Banda ng unahan, kuya. Banda unahan. Kahit lampasan mo yan. Ay, Dito. Pwede Sa na. loob? Dito lang. Huwag na sa loob kasi yung mga pumipila yan eh. Yan. Ano muna, hatid ko muna to kuya. Sige. Babay po muna saglit. Ito, libingan pa rin yata ng mga bayani itong kabila na to, no? Hindi, mga bahay. Ayan, yan. ang libingan ng mga bayani, oh. Pero Ay, oh. bahay na yung nakatayo. Mga bahay ang ano Oo, dyan. bahay na yung nakatayo. Hindi na yung Ayun o, hindi na libingan, ayan, oh. Ayun ang mga May bahay na.
Pero Buti sa niya. libingan pa rin ng mga bayani yan. Sa kanila pa rin yan. Kanila pa rin. Paano yung kung Nga lang, puno na pinasok rito? ng squatter. Hindi, private ito eh. Hindi, ano yan, government yan. Mga sundalo yan. Government ito, government din to. Nga lang, Oo. medyo napapabayaan to kasi pinasok nga ng mga squatter. Kaya mga ka-Bert, babalik kami sa aming office dahil kulang ng requirements. So yan mga ka-Berts, yung bagong tulay na putol. Saan papunta niyan? Oh, ewan ko nga, sayang yung pera na Oo. ginastos nyo na. Tapos pinabayaan. Kaya nga. Kala ko ano yung bubong lang dito. Bakit? Hindi kasi may papasok na naman. Dapat nga naman galing doon sa taas. Medyo adjust na tayo. Tama nga. Para makagalaw naman yun. Hindi, kala ko malaki. U-turn. Kala ko may ginagawa. So yung mga ka-Berts, medyo maluwag ang kalsada pabalik ng Pasig. Dito pa kami sa Taguig. Pakiramdam mo kuya sa ano niya? Performance niya. Oo. The best. Kung kitang-kita mo ng buong paligid mo, Ang liwanag eh, ang lawak eh. wala kang pagod dito sa pagmamaniw. At long distance talaga. Oo, Yung sana kahit nga daw balikan. mapagod doon kahit manual. Shit. Oo, diretso ng Baguio. Pagdating ng Baguio, balik ka na kaagad. Okay lang. Ramdam mo kaagad na komportable ka eh. Kalaban mo lang antok. Kasi sa sarap niyang gamitin. Lahat naman ng driver pag long distance, tinatamaan ng antok. Bihira ang hindi. Sa akin, isang beses pa lang na hindi ako tinamaan ng antok. Puntang Isabela. Layo nun. Oo, ang layo nun. Hindi talaga ako inantok. Wala akong kantok-kantok 12 oras. Hindi na mauulit yun. Baikli nga lang, natatakbuhin mo. Aba, nakakaramdam ka agad ako ng antok. Ano yung pangalan? Nantok na ako. Masyadong smooth yung ano eh. Hindi mapil yung ano eh. Yung kalsada. Yun lang ang disadvantage sa mga ganitong sasakyan, ano? Kaya mas maganda Komportable minsan ka. kung antokin ka, ipag-drive mo na yung mga sinaunang truck. Kaya kuya, pagka tumama tayo sa loto, sarap ganito. No? Tapos may Oo, matagal na natin pangarap na ito parkingan. manalo sa Tapos may loto. parkingan ka, no? Oo. Ang problema, Hindi tayo tumataya. hindi ka tumataya. Kaya nga. Atay mananalo. Ano mananalo? Kasi nga, Christian eh. Christian kasi ka. Yan, oh. Bawal sa amin na sugat. Bako-bako yun ha, pero okay lang. Ako, pero walang ano, no? Okay siya. Diba? Saan ka pa? Sa tayo Tingnan mo ka to, na. bigla tayong preno. Tingnan mo Preno ba? kami, oh. Hindi mo nararamdaman Hindi nararamdaman na sumusubsob tayo. No? Hindi mo maramdaman talaga yung hinto ng ano, Pero pag rangkada mo, pagkabati mo, naiiwan yung ulo mo. katawan mo. Pag ganun yung ano mo, yung ulo mo, leg mo. Maganda. Nakita niyo naman, di ba? Yan, nasa medyo So kasi iba malubak di kami. ba, pag nagsilinyador ka, mabilis ang takbo mo, sabay bitaw ka ng silinyador mo, Yung iba gumagano eh, parang tayo. parang yung pinipigilan niya yung ano, yung, Oo. yung Pero, parang kumakajut-kajut, Oo. ganun, yung body ng ano. Yes. Ito hindi. pero ito hindi, pag silinyador ko mabilis ang takbo, pag bitaw mo ng silinyador, wala akong nararamdaman na Oo. biglang bumabagal ang Ganda takbo. talaga siya. Galing ano? Fairness. So yun, punta nga kami doon, wala rin nangyari. Anyway, at least kaalaman, kaalaman kulang ng requirement. Paano kasi yung kasamahan namin na inutusan, hindi nagtanong na maayos. Diba? Oo. Kailangan itanong na maayos, hindi naman sa pag-ano. Para yung trabaho, hindi pa ulit-ulit. Oo. Kasi, Ang pangalan ng mga natusan dati? si Boy Boy ano, Si Boy Pogi, Si saka Boy- si Pinuno. si Pinuno, si Boy Dapa, Si Bida pa. saka si Boy Kalimot. Kalimot na rin yun eh. Bata pa. Bata-bata eh. Palagi nakakalimot, pabalik-balik, kalimot. Grabe, galing. Kid. Basta, syempre, maging comfort naman sila, lalo na kung may mga bisita ka. Punta kayo sa ganito. The best ito. The best talaga. Ang family band talaga. Family. Ay, ang tipid ha? Tipid pa, hindi lang yun. Oo.
Matipid pa siya sa... 1,000 ang kinarga natin. Oo, di. Pumalo siya Nasa kalahati na ba siya? Nasa kalahati Kanina na ba siya? 1/4, oo, natatandaan ko 1/4. Nagkarga tayo ng 1,000 na diesel max. Ano yun, napunta na sa 1/2. Hanggang ngayon, nakabalik na kami ng market, hindi pa rin gumagalaw ang kanyang gauge. Siguro kung gumalaw man, baka ang consume pa lang namin 1 litro. Tipid talaga siya. Ilang kilometers dito? Nasa ano rin to? Tingin ko, Mga sa kasi 10. hindi gumagalaw eh. Mga 10 din yata. Baka wala pang 1 liter. Oo, kasi ilang makikita mo dyan kasi dyan sa gauge niya. Makikita mo yung ano dyan, Wala, yung hindi naman- average niya. Hindi naman Per gumalaw liter. yung gauge eh. Mm. Average per liter makikita mo. Ilan kanina? Kasi 184 na ngayon. Kanina, ilan ang... Andyan sa trip ticket natin. Check natin. Andito na kami sa tapat ng market. Galing kami CCF Center sa Quindicitas. Muli kami ng dulo ng C5. 168. Ha? 168 nung umpisa. 168. Ano na ngayon siya? So 18. 18 kilometers. 68, 78, 88. 16. 16 kilometers na. Oo, 16 kilometers. At natitiyak ko, wala pang 1 litro ang na-consume namin. Kasi hindi naman gumagalaw dito eh. Ang gauge. Kung ano kanina na tinignan ko pagkakarga namin ng worth 1,000 na diesel, although may dating 1/4 na to, na eksakto siya sa 1/2. Hanggang ngayon, andyan pa rin siya, nasa guhit ng 1/2. Nakapalo siya sa guhit. Eh kung gumalaw na siya, makikita ko yung guhit na yon. Natatakpan kasi ng gauge na red, yung stick na yun na red, doon sa guhit ng 1/2. Natatakpan niya yun. Hanggang ngayon, natatakpan pa rin eh. So, nalampasan na natin kung saan nadapa si Pinuno. Dito yun nadapa. Doon dumanda. Oo. Ngayon dito na siya umakyat. Yung isang driver na Maka-burst matanda, dito na siya umakyat ngayon. Ayaw niya na madapa. ayaw niya na madapa. Tinuro ko nga yun nagalit eh. Pinaalam mo na naman eh. Sabi naalala mo na naman eh. Diyan siya nung tumawid, nung sumabay sa akin, doon bumaba siya na, tas ikaw palang sa'yo pala sumabayo. dati yun. Diyan umakyat. Umakyat siya dyan. Diyan na umakyat eh. Eh ngayon, siguro, natatamad naman maglakad, doon na siya. Kasi malapit lang kasi sa kanila. Pagtawid niya, mga ilang steps lang bahay na nila. Oo. Doon sa nadapaan niya. Doon sa nadapaan niya. Eh kung dito siya sa footbridge, maglalakad nga siya. Medyo malayo. Saka sasakay pa siya ng jeep dyan. Kaya kailangan kayo mga viewers ng vlog ni Kuya Ulan, eh, di baling malayo. Basta sure ball ang buhay. Huwag ka lang madapa. Ayaw mo doon sa aakyat ka at medyo malayo, dito ka sa shortcut, nadadapa ka naman. Parang kami mga driver, ayaw na namin mag-U-turn sa malayo, sa intersection, lalagpas kami sa intersection dahil ando doon yung U-turn. Dahil ayaw na namin ng ganong kalayo, magle-left turn na kami. Pagdating sa kabilang kalsada, huli. O alin bang gugustuhin namin? Mag-U-turn na lang. So ganon din yung tayong mga tumatawid. Para hindi ka madapa. Para hindi ka madapa, punta ka doon sa footbridge, pinagawa ng gobyerno yun para sa'yo eh. May share ka doon eh. Tama, nagbabayad tayo ng tax. Nagbabayad tayo ng tax. Sabi ng gobyerno, ito yung tax nyo. Para pag tumawid kayo, safe ang buhay nyo. Makapagbayad pa ulit kayo ng tax. Oo. Kung mamamatay ka ng maaga dyan sa pagtawid mo sa C5 na sagasaan ka, hindi mababawasan yung koleksyon natin sa tax. Tama kasi. Nabawasan ng tao eh. Alam nyo ba, ibig kong sabihin, napakalaga ng buhay. Akala natin hindi tayo mahalaga. Mahalaga tayo sa gobyerno dahil kung wala tayo, wala ang tao lahat. Walang gobyerno. At kung may gobyerno, walang makukulek na tax. Kaya kailangan maging maingat para patuloy ang pagtatrabaho doon sa sinasahod mo, makakakulik ng tax doon, nakakatulong ka sa gobyerno. Kaya ingat lagi sa pagtawid. Sa madaling salita, huwag kang tatawid doon. Huwag kang tatawid doon. Pero bakit ba nakapokus tayo doon sa Oo nga naman, nasa Toyota tayo. Nasa usapang Toyota Hiace Candia. Review tayo ngayon ng test drive, part 2. So, yun.
lahat ng mga ano natin maganda naman. So wala kang masasabi sa interior. Pakaganda ng mga upuan, leather seat. Yung kanyang stereo, ganda yung infotainment niya, ganda. Digital. Kaso ayoko magpatugtog kasi baka ma-strike tayo, ma-copyright tayo. Alam mo naman si Lolo, mahigpit. So yung aircon niya, ito yung mga buttons. Ano na bang aircon natin? Malamig, di ba? One pa lang yan. Tapos, ipakita mo nga. Yan, teka. Engage yung pointer niya. Oo, anong So tawag ito kasi yan? pag dito, medyo mainit dito. So yan, malamig. Bawasan natin. Tingnan natin kung ano. Ito yung thermostat niya. Kasi yung thermostat niya, andi dito. Andi dito yung mababa, and off. Higher, andi dito. So andi dito lang thermostat niya. Maginaw na po sa amin. And then, mainit pa yung panahon, ha? Yan po. May maaraw po yan. Tinted lang ang aming ano. So, para makita nyo, ayan, may araw po yan. May araw po yan. So yan. Kaya siguro matipid dahil gawan din ng medyo ang aircon natin sa thermostat. Medyo low. Isa rin yan sa nagpapaano eh. Oo naman, nagpapatipid. Siyempre pag tinodo mo yung thermostat mo, tatakaw din yung kain ng diesel mo, gasolina mo. Ikot ang ikot yung ikot ang ikot yung makina ng aircon. So, kailangan pag alam siya niya kasi automatic. alam niya na medyo kinakapos na sa hinihingi nating lamig yung kanyang makina. Alam ng makina kasi computerized naman yan. So, kailangan na naman niya mag-supply ng lamig. So iikot naman kaagad noon ang aircon, makina ng aircon, ano? So pag umikot ang aircon ng makina, sabay yan doon sa belt ng pag-ikot ng sasakyan ng makina, no? So medyo nakakabawas ng ano yan, nakakadagdag konsumo ng ating diesel at gasoline. Ano namang klase sasakyan yung ano mo. So, tips lang po yun. Tips ko rin sa inyo dahil nagtapos ako ng automotive mechanic at napag-aralan namin ang tungkol sa aircon. Kung gusto nyo ipakita mo, makatipid, itong thermostat, babaan nyo, dito na po yung thermostat, malapit na kami sa off. At lakasan nyo na lamang ang hangin. Ito po yung hangin, ito po yung fan. Yan. Nililipat po yung papel. Patayin natin ang thermostat. Yan po ang pagtitipid. Ang ginagawa ng iba, bababa ng thermostat, yes, okay yon. Bababa na naman ng fan. Walang lamig. Walang lamig. Although may lamig pero kulang. So yung mga passenger natin, medyo nahihirapan dahil walang oxygen or walang hangin, walang lamig ang loob ng sasakyan. Hindi naman pumapasok ang hangin galing sa labas para sagap ang katawan natin ng oxygen. So dapat, kung gusto natin makatipid, sige, liitan mo yung iyong thermostat, babaan mo. Taasan mo yung fan. Kasi yung fan, hindi yung connect doon sa aircon. Iba hiwala yan eh. Hiwala yan. Hindi ako kumukonsumo ng diesel o hindi gasoline. Hindi kumukonsumo ng diesel yung fan. Ang konsumo niya lang sa battery. Pero kung okay naman yung alternator ng sasakyan mo, so walang problema yun. Hindi kasi nasusupply niya yung pangangailangan ng battery para kargahan siya. Then ang battery magsusupply naman ng power sa fan. Pero minsan yata itong mga latest na to, medyo may ambag na rin yung alternator para paikutin yung mga fan. Yes. So ganun na rin yung mga modelo. So nandito na tayo sa bagong ilog to, di ba? So nandito na po yung sana all yan ng mga aming mga commercial. Sana naman po mapanood yung aming vlog para bigyan nyo man lang kami ng bayad sa mga commercial. Joke lang pero totoo. Yan sila, may mga shakies. Shakies yan. Pakain naman shakies shakies. Yan, met. Ko nung balit pa ako, pumapasok kami ng shakies ng aking mga kapatid at bayaw. May mga combo pa noon. Kailan nyo ngayon ibabalik? Kailan nyo kaya ulit ibabalik ang may combo ng mga shakies? Yun lang. Yan, kung gusto nyo magkape, may great taste. Kung gusto nyo mag-chicks, nandiyan si sino ba yan? Si Ina. Babata pa rin. Wala kayong deodorant, wala kayong amoy sa kilikili, yan ang Rexona. Rexona. Yan diba? Kung gusto nyo maglasing, yan may alak. May alak. Tanduay yata yan. Hindi ka ba makapiright niyan? Hindi naman. Kasi kino-commercial mo pa nga sila. Hindi naman yan. Disclaimer naman ang yan. Walang problema yan. Kuha pa nga sila free yan eh. Free, pero tumatanggap po kami ng talent fee.
Bayaran nyo kami. Okay lang yan, walang problema. Yun lang yun. Eh. Yun naman ang ano natin, aim natin, kumita. ah, So yan po mga ka-Berks. Mga ka-Berks, hanggang dito na lang po. Wait lang, subukan meron ko pa? mag-signal pa puntang kanan kung anong gagawin ng nasa likuran natin. Kakabig ako, kukuha ako ng space sa kanan. Ayun, Wow, magaling yung driver. Ibig sabihin kasi pag professional. medyo... Professional Ryan, shoutout. Shoutout Oo. po, shoutout. Ibig sabihin, kapag ang sasakyan mo kasi medyo iba ang dating, lalo na kami mga driver, BMW, Volvo, Mercedes, mga ganyan. Pag nag-signal yan, oops, sige na nga. Lexus. Kasi parang iba ang dating, inire-respeto mo, iginagalang nyo. Iginagalang mo. Parang ganun din yung nasa likod yung Saka driver. nasa driver din yan kung ang driver ay professional. Oo. Yung talagang hindi lang pinulot yung saan yung kanyang lisensya. At hindi, yung kanyang natutunan. Kanyang natutunan. Talagang nag-aral siya. Oo. Hindi man, sumusunod siya Sa rules. sa rules ng LTO, ng batas Ng batas, trapiko. Ayan ang magaling na driver. Yes, Katulad yes. natin. Meron po kasi mga driver na natututo lang sa kapwa driver. Ang nagturo sa kanya, hindi ko yun ini-small. At napakagaling naman siguro dahil yung kanyang tinuro natutunan. Pero minsan, merong kulang. Ano yung sinasabi kong kulang? Yung respeto sa kapwa driver. No? Yung iba kasi bara-bara magmaniho. Hindi ko ini-small yung mga nasa truck. No? Yung mga driver ng truck, dati daw sila mga pahinante. Unlike dun sa mga nag-aaral ng mga driving school, may tsuri yun. May tinuturuan kami ng mabuti dyan. Paano mag-signal? Bawa lumiko, signal ka na muna. Kahit nakasignal ka na, huwag ka na munang liliko kung ang nasa likuran mo ay hindi pa siya nakahandang huminto para sa'yo. Tama. So yung tamang driver, kailangan Tsaka pag talagang driver ka, makita mo naman na pag sumisignal yung kabilat, yan, pagbigyan mo medyo na. magbigay ka na ng konti. Oo. Segundo lang naman mawawala sa'yo kaysa magtagal kayo pag nagbanggaan kayo. Ang tagal yata sa ang proseso ng Hindi, pag-investigation, gagawa ka ng sa traffic. Doon sa traffic bureau, hindi lang yun. Ang dami, magpapagawa ka ng sasakyan mo. Para kayo na perwisyo, gastos pa. So Totoo bigayan na lang po Bigayan na lang. tayo mga kapwa drivers. Tsaka kailangan mahaba ang pasensya. Yes. Kaya ako ginagawa ko pagka nakadaan ako sa bakery, bumibili ako ng biskwit na pasensya. Yun ang kinakain ko habang nasa traffic. Ang haba ng pasensya ko. Diba? Mga ka-birds. So yun mga ka-birds. So, ngayon, na-review na ba natin lahat? Okay hindi na yun. pa, sa kagaya ngayon, nasa linya ako ng truck. Meron pa. Kanina pa ako tumatakbo galing sa taas. Teka. May kalahating ano natin. lalo na driver ng truck. Pinapasok ko ang kanilang linya. Dahil sa sobrang traffic, hindi pa ako makaiwas. Pero kung akong tatanungin nyo, kanina pa gustong ko nang umalis sa linyang ito dahil hindi ko to linya sa mga truck ito. Kailangan ko rin pagbigyan sila. Respeto lang sa kalsada. Ngayon, dahil hindi ako makagalaw, hindi ako makalipat, ito mukhang makakalipat na ako, ito na. Kasi medyo napagalan yung nasa likod ko na sasakyan yun. Diyan siya ka nagbigay yun kasi nagsignal ka eh. Bigay din siya. So yan mga ka-birds. So medyo ma-traffic na kasi 3:26 in the afternoon na po dito sa Pilipinas. So, October 7? November na. November. November 7, 2023. 2023. So yan, may parting mabilis, may parting mabagal. So dito lang kami lumilinya sa tama. Kasi pag dito, Pang motor, pang passing, pang bisikleta. Pag pinasok naman natin yung linya na yan, hindi naman maganda. Labag na naman sa batas yan, trapiko. pwede naman, pero nga, lumalabag na naman tayo. Kagaya niya, yung mga motorsiklo, nandiyan sa Delikado. bawal yan kasi bike lane yan eh. Yan. Dito ka luminya sa pang motorized vehicle. Bihira ako dyan, hindi ako, dadaan na ako dyan Ako, hindi naman sa pag-ano. kailangan, pero Pag kailangan lang, pumapasok ako dyan. Pero lalabas din kagad ako. Makahinto rito sa gilid na pasok ka. Kasi itong lane na to eh. Ito yung sa motorsiklo na dapat to eh. Hindi yan pinapasok dapat ng 4 wheels eh. Yan tama eh. Papasok tuloy yung isa doon kasi nga yun ang nagiging problema, hinarangan ng mga
4 wheels yung daanan ng motorsiklo. O yan. Pag pumasok ka naman doon sa bike lane, pwede kang mahuli dyan. Magkano rin yan ang ano? Mahal. Ay, mahal ng multa na ngayon niya, kuya. Hindi ko alam kung naipagpatuloy nila. Tinasa na daw. Parang narinig ko kanina sa pero balita. naipasa na sa Senado kasi alam ko pinag-usapan din. Inaano nila yung sa Senado mga nakaraan, napanood ko yun. So, Shell, baka naman. Olan Vlogs po, pinopromote kayo. So, nagkakarga din kami dyan. Maganda naman ang tawag doon, yung entertain sa amin ng mga lalo na gasoline boy, mababait sila at mabibilis din naman kumilos. Kung gusto complete service, gusto mo paano ng windshield, oo, sila mismo nag-o-offer. Gulong, yung tubig sa radiator. Oo. Kaso hindi naman tubig nakalagay sa radiator natin, coolhan. Social eh. So yung mga ka-Berks, ano pa masasabi mo sa pag-review mo, kuya? Wala na, kundi maraming salamat sa inyo sa mga taong nagtsatsaga panoorin ang vlog ni Kuya Olan. Ano nga ulit ang vlog mo? Yung pagtsagaan, informative yun. Ay sorry, nagkamali yata ako. Sorry po. Yan, ganyan. Matuto tayong humingi ng sorry kung nagkamali. Hindi ka bawasan sa pagkatao mo mag-sorry kung nagkamali. At ikaw naman nahihingian ng sorry. Ay, ito matanggap ka agad ako. Yan. Kapagpatawad akong tao. Tama. Christian tayo. Si Lord nga, Jesus Christ na pinatawad yung mga pumalo sa kanya, napatawad. Grabe. Hindi siya pumatol, hindi siya lumaban. Pag napapanood ko yung tuwing Passion, naku. Kung iba-iba yun, ikaw ang hampasin sa likod na nung gagay mo, makikipagsuntukan ka. Kung talagang sasalarawan mo yun nandun sa Biblia, yung ginawa sa kanya. Hindi lang ganun yun, nasa TV na pinalalabas sa movie. Higit pa daw doon. Higit pa roon, talagang ano mo, yung kanyang laman, kanyang mga talagang duruan talagang lutay-lutay talaga gutay-gutay, ganun. Ganun ang talagang kumbaga tayo nga lang malit na sugat sakit na di ba? Oo. Lalo na yun, ang dami. Tapos nagbubuhat ka pa, naglalakad ka doon sa tirik ng araw, sa madadapa ka, hampasin ka pa ng latigo. Oo. Diba? Marami ang kahulugan doon sa hindi paghiganti ng Panginoong Hesus habang siya ay pinapalo, no? Hindi siya gumamit ng dahas. Maraming kahulugan yun na gusto lang ipakita na Diyos ako. Tsaka Diyos ako. Nakita niya na na mahal niya tayo talaga. Sabi naman ng iba hindi Diyos si Kristo. Sige, hindi Diyos para sa iyong paniniwala. Pero Diyos ang nag-utos sa akin. Para doon sa Diyos sa hindi naniniwalang Diyos si Kristo. Ang kahulugan pa rin noon nung pinapalo siya na hindi siya gumagante, no? Ang nag-utos nito sa akin ang Diyos Ama, na walang sinabi na pag pinalo ka gumanti ka. Wala, hindi sinabi kay Jesus Christ. Kaya nga, yun nga yung marami nag-aano sa atin, no? Ang Diyos Ama lang daw, siya lang daw ang may kapangyarihan. Sige, sabihin na natin ang ganoon. At mayroong nagsasabing hindi Diyos si Kristo kundi tao. Sige, sabihin na natin ang ganoon. Ito lang ang tanong ko. Kapag ang baka ba nanganak, anong tawag natin doon? Baka. Ang kalabaw pag nanganak, ang tawag natin doon kalabaw. Ngayon, si Kristo anak ng Diyos. Anong tawag natin kay Kristo? Di Diyos din. Yun lang yun, simpleng-simple lang. Ganoon lang, hindi naman pwedeng Diyos ka, di ka mag-aanak na Diyos din. Oo. Baka ka, di ka mag-aanak. Kahit buhaya ka pa. Buhaya rin ang anak mo. Ka pa rin ng buhaya. Oo. Diba? Kahit anong klaseng yun talaga. Kumbaga nga kung anong bunga, anong puno, siya ang bunga. Siya ang bunga. Siguro sa mga halaman naman yun. So yun, kuya. Okay. Marami na tayo napag-usapan. Maraming salamat po sa inyo. Mag-ingat kayo lahat. Po kami. Bye-bye po. Don't forget po to like, share, and subscribe my channel. Yes. Olan Vlogs po. God bless po sa inyong lahat. Kung saan man kayong pariglong. At shoutout din po kay Ma'am Linty, kay Ma'am Self, kay Madam Linty, kay Ma'am Self, kay Kuya Danny ng Canada, yung mga kasamahan ko dyan sa Team Linty. Kung sino man kayo, alam nyo na po. Nababasa nyo ako pag nag-comment ako. At nagla-like ako at nag-watch ako sa inyo. God bless po sa inyo lahat. At ma-attain po natin yung hinihiling kong 4,000 watch hours. Wow. Ang dami.
Oo. 4,000 pero kayang-kaya yan. Kaya yan. Tiwala lang. Wala lang. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye God po. bless. Bye-bye. Bye-bye. Kaya si Kuya, pahabol lang. Yan. Burger King daw muna kami kasi nagutom siya. Masama to pag nagutom eh. Naglilibre eh. Nililibre ba kita? Akala ko kanya-kanya. Ay, hindi ka lang ako maglilibre ka. Pero di bale, sinabi mo eh. Oops. Yeah. Oh, ang galing ng preno. Ang ganda talaga. Sa mga biglaan. Maasahan. Oo. Oo. Kaya mga kaberks, Bili na kayo. oo, bili na kayo ng ganitong sakyan. Pero make sure kung kayo naman ang sumusunod sa ganitong klaseng sakyan na Toyota Grandia. Grandia. GL GL Grandia. Maging maingat kayo kung kayo ang sumusunod. Baka kasi biglang promino na yun. Bigla sa Parang likod nyo. pumapako. Pero Oo. kaming, kung ikaw ang passenger naman, wow, hindi mo nararamdaman na nagpipreno pala ng biglaan. Ano siya, lakas ng preno. Talagang maasahan. Oo. Makapit kagad. Oo. Ay, grabe naman yung motor na yun. Sumingit pa talaga, no? Oo. Yan ang mga kamote Joyride yun eh. kamote rider. Joyride siya, tapos ganon. Kawawa naman yung pasahero niya pag makastente sila. Oo, hindi. Nakasignal ka na nga eh. Saka medyo natatakot yun. Mukhang natakot yung passenger. Siyempre, hindi naman sanay sa ganyan. Ano Yung ba passenger ang takot eh. Oo. Yung driver, wala lang. Sana tayo mga rider, pag may mga ganyang sakay, huwag nating abusuhin na, may pasahero ako. Hindi, iba ang nararamdaman ng driver, ng passenger eh. Ano yan, natatakot Takot yan, yan hindi eh. lang masabi. So, ipakita natin sa kanila na mild lang tayo kung mag-drive. Ibig sabihin, mabait tayo sa kalsada, hindi tayo reckless eh. Yung kanina, reckless na, lumabas siya sa kalsada na Hindi, kung saan pumasok kami siya doon sa naroon. bike lane. Pumasok sa bike lane, tumagos na siya sa kabilang kalsada, yung para mang paahon na. Kasi gusto niya, siya pa rin ang makauna. Tagal na natin nakasignal. Oo. Andun siya sa likod ko. Ganda na naman dito kuya, paggabi. Oo, may ilaw naman. May ilaw na naman po dito. Yun siya, Nandito na po kami sa loob ng Chindisitas. iba-vlog ko po yun. Yan po yung mag-alala. At wala pa Papakita ko naman sa inyo ang beauty ng Tendisitas kapag gabi. Yes. Wala pa naman totally akong nakikita mga table. Gantong oras kasi pag may mga nakahandang Hindi, pag na Friday dyan. lang yan eh. Friday sila. Diba every night? Hindi. Pag na, malapit na. Pag malapit na talaga ang Pasko. December. So kayong lahat na gusto nyo makita, punta kayo rito. Punta kayo dito. Bago mag-December. Bago Gusto mag-Pasko. gusto nyo mag-photograph sa amin dalawa, pwede rin po. Tawagan nyo lang kami. Tawagan nyo lang. Makikita Comment nyo lang po contact number dyan ni Kuya Ulan, yung vlogger natin. Comment nyo lang po. Oo, sabihin nyo lang. Makipag-meet kami sa inyo sa gabi. Kami na mismo ang maghahawak ng inyong camera. Dito na po kami sa Burger King. Drive-thru muna kami. Treat ko lang itong kaibigan ko kasi sa Nagagalit, mas maloob na ito. sa Amerika yata, nung andun siya sa Amerika ng isang araw. Ay, isang araw. Bihira daw ang ganito eh. Dito, talagang napakadaling take out sa Burger King. Gusto ko makita. Ay, hindi, malayo dito. Diyan malayo dyan, dito malapit na. Yung tunog na yun, yun yung malapit na. Saan Yan ba- tumutunog? Diyan? Dito, side na to. Yan, wala. Ayun. Oh, ang galing Ganda, naman. may alarm siya, no? Nag-a-alarm. Dalawang mapper junior, puro regular lang. Okay. Coke na po para sa drink. Yes, Okay please. po. 330. Okay. Dito na lang po. Salamat. Salamat. May senior, ano ka na, ID? Discount. Ay, 5 anyos pa lang ako. Noon. Kasi makitid, may sasabit niya ako rito sa gutter. Ulit ng gutter nila. Hindi pwede. Nakikita ako na eh. Medyo ano mang konti.